Kasama ko po ngayon si Ma'am Rizel Tambulaw. Ang kanyang reklamo, ang dating live-in partner na ama ng kanyang ipinagbubuntis ngayon. Ipinapakalat daw nito ang kanilang private pictures at sinisiraan din daw siya sa mga kaibigan at katrabaho sa pamamagitan ng social media. Bago sila naghiwalay, ilang beses siyang na-ospital dahil sa pananakit sa kanya. At ngayon, pinagbabanta naman ang kanyang buhay. Bakit niya po ginagawa ito, ma'am? Wala po akong idea kung bakit niya ginawa yun. Mr. Mark Anthony, andito po yung dating yung live-in partner, si Ma'am Rizel. Marami po siyang reklamo at kung totoo po yung kanyang reklamo, pwede ho kayo makulong, sir. Yung pagpapakalat po ng mga hubad niyang larawan at ipinapakalat niyo po sa social media. Sir Rapi, yung picture na yan, hindi ko po alam kung anong klaseng picture po yan. Wala po kong sinendan ng ganyan. At meron kami dating naging usapan, 4 years na siguro, mga 2015 pa yata po yan. May nagsabi ng ganyan na nagulat nga ako at nagulat nga rin siya. Sinabi ko sa kanya, sino yung tao na sinendan natin ng ganyan? Dahil wala naman kami sinendan ng ganyan. Napakasinungaling mo. Andun kaya lahat ng mga ebidensya, conversation yung pa ng mga sinendan mo. Hindi mo ba pagkakaila na gawa-gawa ng ibang tao yan kasi ikaw mismo, yung account mo pa na active. Yan yung gamit mo mismo na kachat mo yung mga pinagsendan mo. Tapos kausap mo pa. Opo. Captain Artemio Cinco, PNP Anti-Cybercrime ng Camp Crame. Meron po Opo. kasi mga malalaswang picture na kumakalat ngayon sa social media at ang pinagmulan po niyan, account po ni lalaki. Pero Yes, sir. dinidinay ni lalaki, hindi raw niya ginawa. Isa pa sir, narinig ko ang sabi po ng ating complainant ay ito po ay naipadala sa mga tao. Yes, sir. Tama po. Yung po bang mga nakapadala, nakatanggap po ng mga pictures, yung mga sinasabi po niya ng mga malalaswang litrato, kung maaari po natin silang makausap upang magbigay po sila ng katunayan po kung talagang ito po ay nanggaling sa Pwede. account ng kanyang boyfriend po. Ito po ay makakatulong sa investigasyon. Okay, sir, willing daw po magtestigo yung napadalhan. Maganda po yun sir, maaari po silang pumunta sa aming opisina para sila po ay makuha na namin ng salaysay. Very good. Mr. Mark Anthony, naku sir, mukhang malapit-lapit ka na makalaboso. Sir Rapi, wag naman po sana ganun. Bakit ka mo sir? Ba't galing sa account mo yung mga malalaswang picture na ipinadala sa mga taong kakilala ni girlfriend? At yung mga taong yun na napadalahan ng mga malalaswang picture, magtitistigo na galing sa account mo yung malalaswang picture. 1 plus 1 po yun equals kahon ka. Tsaka pati naman po yung mama ko, nahuli ko siyang binubosohan niya, naliligo eh. Sir, wala kang patawad pala. Pati nanay niya, binubusuhan mo. Sir Rapi, Sir Rapi, sa Ako gandali lang po po. mismo nakahuli sa kanya. Nahuli mo? Meron naman. Opo. Anong ginagawa ng Pinag-awayan. mama mo? Naliligo mama mo? Opo, tapos nakasilip po siya doon sa pinto. Tapos nag-away po kami noon, tapos umalis siya, pumunta ng Sir, Paranaque. grabe ka naman, sir. Sir, ako po ay binidiin niya at ginagawa niya ng maraming kwento. Huwag kang sinungaling, ako mismo nakahuli sa'yo ilang beses na, pati yung nagbibihis si mama sa kwarto, nakasuksok ka pa doon sa may butas. Kala mo, Wow. wala ako sa likod mo. Paano? Nabigla ka na sa Natatawa likod ako sa mo ako, di dibdib ba? mo po. Tapos yung naliligo si mama, nandun ka sa may likod ng pinto, sinisilip mo siya. Nagulat ka, Grabe. kinurot kita, di ba? Kinurot, ba't di mo sinampal? Kasi po Therapy. ayoko pong mag-away kami dahil nandun yung nanay ko eh. Hinintay ko po munang Oh, makaalis yung sir. nanay ko. Ayan, sir. Kinurot ka raw niya. No? Mabulaga ka niya na Sabi mo pa nambuboso. nga, Therapy. wag akong maingay. Sir Rapi. Yes, sir. Kung totoo po ako bilang isang anak ko, sabihin isang babae din, mambuboso ko ng ganon sa nanay ko, sa nanay ng ganito, ganyan po. Siguro naman hindi naman kurot ang aabutin ko po, baka binugbog niya na huko nun. Grabe, Nag-away binugbog nga na. tayo nun eh, tas pumunta ka pa ng Ano nag-away? Paranaque. Huwag kang sinungaling, Hindi po ako pakalibog sinungaling. mo. Wala Pati po yung mga akong nangungupahan sa kabilang bahay, sinisilipan mo. May point nga naman si boyfriend. Kung talagang binubusuhan niya yung nanay mo, hindi lang dapat kurot ang inabot niya, dapat sinampal mo, tinadyakan mo. So yung kurot para bang... Nag-away na po, nagtalo po kami nung araw Hindi, na sorry yun. mama, hindi sa Opo. kinakampihan ko siya. Ang normal na reaksyon ng isang anak, binababo yung kanyang nanay, tulad niyan, binubusuhan, hindi lang kurot. Dapat yan ang ginawa mo, sinampal mo, tinadyakan mo, kumuha ka ng silya, hinampas mo. Eh, ba't hindi ganun ang ginawa mo? Kasi po, Baka gumagawa-gawa ka lang ng ay istorya. hindi po sir, kasi po ganito, yung kinurot ko po siya, nagulat siya na nasa likod niya ako. Tapos po, hinintay ko po kasi makaalis muna si mama, saka po kami nagtalo. Ayoko po kasi na magtalo kami na nandyan yung nanay ko kasi baka magkagulo po kami. So makarma na lang sa ating dalawa kung sino Okay nagsisinungaling. po. Sabi mo, pati kapitbahay, binubusuhan. Opo, yung kapitbahay kasi namin na nangungupahan, may butas kasi yung parang pader doon, sinisilipan niya rin. Bro. Kwento mo pa nga sa akin kung anong hubog ng katawan ng kapitbahay. Tinanong kita, bakit mo nagagawa kay mama ng busohan yun? Sabi mo, nalilibugan ka doon? Wala kang patawad? Tapos kinikwento niya po sa akin kung anong kulay ng panty. Kinikwento ni Mister Yung na nakita niya siya ay po namboso at pati yung panty at hubog ng katawan, ikikwento niya sa'yo. Siyempre, pag yung isang lalaki gagawa ng kalokohan, ba't ikikwento sa kanyang Kasi partner?
Open naman po siya pag gano'n na tuwan-tuwa pa siya na sinasabi niya sa akin na Oh, ganun ba't mo ginawa niya. kinukonsente? Hindi po, nag-aaway po kami niyan. Sir Mark Anthony, Ay, sir. kasi kanina hindi masyado kayo nabigyan ng panig ninyo dahil nagmamadali tayo, wala na pong oras. Ngayon po, gusto ko maging fair dito para naman po masagot nyo point by point yung mga allegation against you. So, gusto nyo po mag-comment, umpisahan po natin doon sa kayo raw po ay namboboso sa mother ni Ma'am Rizel. Ano pong sagot nyo doon, sir? Sir Rapi, yes po, salamat po at binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapagpaliwanag at masabi yung side ko po. Sige at po. May pagtanggol ko yung sarili ko sa inyo. Sige po, sir. Sa mga inana sa akin na allegation po. Sir Rapi, unang-una, marami po kasing cases na sinasabi niya sa akin na ganyan-ganyan kahit sa mama ko, na binubusuhan ko daw po. Meron po kaming, siguro sir, pakita ko po sa inyo yung picture or video ng bahay mamaya kung papaano ko isasagawa yung pamboboso sa nanay niya. Unang-una, yung pintuan namin doon, may takip na trapal yon. At Okay. yung sinasabi niya picture na may butas o ewan ko po, hindi ko alam kung paano ko bobosohan. Pangalawa, Sir Rapi, ang masasabi ko po doon, sa liit ng bahay po namin na yon, at kung nandoon po yan, yung dati ko kinakasama na si Rizel, paano ko po gagawin mamboso ng ganon? At pangatlo, sir, sinasabi niya na ako daw ay namboboso at nakita niya at nahuli niya. Doon pa lang po nakakapagtataka po na kung ako po ay anak at sa babae, nakita ko po ang jowa ko, ang asawa ko ng ganon, na binubusuhan, baka tinaga ko na po yun ng ganon. Pero ang sinabi niya kasi, sir, hindi na raw siya nag-iskandalo, kinurot ka na lang niya kasi ayaw niyang marinig ng mama niya yung pong pag-aaway niyo. So, ang ginawa niya, hinintay niya munang kayong dalawa na lang ang naroroon sa kanya inaway. Wala po ko natatandaan na nag-away kami tungkol sa ganyan po. Siguro, binibintang niya sa akin, Sir Rapi, dahil nga po, ang nagiging cause ng mga ganito, mga gawagwang kwento niya po, kasi sa totoo lang, hinahabol niya sa akin yung bata. Nasabi ko sa kanya, na maraming beses kami nag-usap tungkol dun sa bata, nasabi ko, sige, patunayan mo, pag lumabas yung bata, pag napatunayan natin na akin yan, nananagutan ko yan. Good. Meron po siya sa akin sinabing verbal dati na ayaw niya po kami maging maayos. So, willing kang suportahan yung bata Yes, sir. kapag pinanganak at napatunayan na sa iyo. So, ibig sabihin, ipapa-DNA test yung bata muna. Pwede po ako, yun nga po yung sabi ko sa kanya, kung sakali ipa-DNA namin yan para mapatunayan. Kasi Sir Rapi, may kwento rin po kasi yung kami po sa bilang magkarelasyon ng mga 5 years, hindi naman po kasi namin pinapaalam yung mga nangyayari sa mga kapitbahay namin o sa mga kaibigan namin. Direct to the point, bakit to kayo nagdududa kayo na anak nyo itong nasa sipon ng pupunan niya? Bakit, sir? Last year, siguro yung pang 6 years namin last year, hindi na kasi po maging naayos yung relasyon namin. Kalawat ka na problema kami sa isa't isa. Tulad ng? Aside dun sa attitude. Ngayon po, mga gawaing bahay, para kasing nagsasama kami tapos parang walang nangyayari. So, sir, ang problema nyo lang ay mga gawain bahay at kung ano pa. Walang kinalaman na si ma'am ay merong iba. Kasi ganito po yan, Sir Rapi. Pumapasok siya sa work. Siya po ay nag-work sa SM. Sa loob ng 6 months po last year, hindi ko kasi namamalayan yung mga kilos at galaw niya. Na minsan umaalis po siya ng bahay ng madaling araw, manang maaga, hindi nagpapaalam sa akin. Minsan nagtalo po kami sa ganyan. Nasabi ko sa kanya, bakit umaalis ka ng bahay hindi ka nagpapaalam? Pangalawa, minsan pag hindi ko siya nasusundo, gabi na siya umuwi po. Tapos sinasabi niya sa akin na nagsisend daw siya ng time in, ng ganito, ganyan daw. Ma'am, umaalis daw kayo ng madaling araw? Hindi, sir. Okay. So, bakit niya nasabi na umaalis ka ng madaling araw? Hindi ko po alam kung nagsisinungaling po siya kasi ganito po yun, sir, kaya nagdududa yan sa akin. Dahil nung November po is Christmas party namin, din kasama po ako sa event sa sayaw po. Alam niya po nakasali ako sa sayaw. Okay, so may event. Opo. Okay. Now, isa pa po na katanungan na nabanggit niya kanina on air, yun naman po yung sa pamboboso sa kapitbahay at ang masaklap pa nito, sinasabi mo pa rin kay Mrs. anong kulay ng panty, anong hugis ng katawan nung binusuhan mo na kapitbahay. Bakit ko po sasabihin ang hugis ng itsura at katawan ng kapitbahay? Kapitbahay ko lang yan. Maaring makita ko at maaring niya rin makita yung hugis ng katawan kahit nakadamit. Pangalawa, yung sinasabi ko po sa inyong yung sinasabi niya doon na tinagpi ko na hard duplex o na pintuan na kasi nga inuupahan, yun po ang likod po nun ay lababo na malayo pa ng konti sa kwarto. So, paanong klaseng bubusuhan? Meron po ba nabibihis sa likod ng lababo? At aside doon, hindi ko na alam kung anong klaseng bubusuhan at bakit ko mambubuso ng ganun. Likuran lang po yun ng tapos
Tapos sasabihin niya sinasabi niya kanina on air na wala na daw po doon yung naninirahan ngayon. Yung totoo lang po, nandoon pa rin po yung naninirahan na nangungupahan sa bahay namin. Okay, pwede namin matawagan yon? Ano na lang yung number po nila para sa inyo po. Yung ano po. Kasi ma'am, matinding aligasyon ito. Opo. Yung pagbibintangan mo si sir na namboboso ng kapitbahay, masisira nga naman yung kanyang pagkatao. Binubosohan niya yung nanay ninyo kung totoo. Kapag hindi naman, kawawa naman siya. Po, bali po kasi sir, yung kinikwento niya sa akin na binusawa niya yung unang nangupahan na sa amin, wala na po yun. Yung bago po ngayon, may bago po kasi nangupahan ngayon, may babae din po doon na binubusahan niya. Nahuli ko po siya kasi may hardiplex po na patong-patong doon. Tinutulak niya po yun, tapos sinisilip niya kasi yung babae doon na naguhugas, pag nakapal na nakikita po kasi yun, nakatalikod po siya. Bali, ito po yung kusina, tapos ito po yung hardiplex. Likod na po na yung kusina namin. Tinutulak niya po yung hardiplex kasi minsan tumutuwad yung babae doon. Hindi naman po siya nakikita nun. Okay. Sir, kaya ko po tinatalakay itong mga busuhan. Ang purpose ko rito para makita yung karakter ng bawat isa sa inyo, especially sa iyo na ikaw ay pinagbibintangan na nagpapakalat ng mga malalaswang litrato. This is a test of character of someone being accused. Malaswang litrato ang kumakalat sa social media na ibinibintang niya sa iyo. Now, dudugtong ito doon sa mga sinasabi niyang pamboboso, sa nanay niya, pamboboso, doon sa kapitbahay. So, dito masusukat yung karakter mo. Now, kung totoo yung pamboboso na sinasabi ni ma'am, then malamang totoo yung pagpapakalat mo ng mga malaswang picture kasi lumilitaw na malaswa kang tao. Yun po yung reason ko kung bakit ko po tinatalakay yung tungkol sa mga busuhan. Nag-gets nyo, sir? Apa. Okay. Anyway, sir, natalakay naman kanina ni Captain Cinco, iimbestigahan po niya yung aligasyon ni ma'am and then i-interviewin po yung pong mga testigo at willing daw, meron akong nakuhang testigo si ma'am na napasahan po ninyo daw ng mga malalaswang picture na yon na nanggaling sa account nyo. Sir, sinasabi ko na sa inyo, sa oras na magtitistigo mga yon at sinabing yes, galing sa account mo, yung mga natanggap nila mga nude pictures, delikado ang sitwasyon mo, sir. Alam mo yon? Yes po, Sir Rapi, ito po. Naintindihan ko po yan, Sir Rapi. Kung sakali man po pagharapin po kami sa fiscal o saan naman po, meron din naman din po sana kung siguro kung pwede mag-aari din ng magsampa din ako ng kaso kasi siyempre, Sir Rapi, sobrang nasira yung pangalan ko, lalo na pinalabas ako sa TV ngayon. Ano pong sa kasong isasampa mo sa kanya, sir? Slander po at saka yung paninirap bilang paninirapuri po sa akin. Meron po kasi sa mga pinost sa social media na against sa akin, mga words doon na mabibigat na dinilit niya po sa Facebook niya na nandito pa rin sa akin. Aside po doon yung mga conversation namin dati na mga sinasabi niya sa akin at Okay. isang pangatlo yung Pero sir, let me remind you, yung kasong slander, kumpara po doon sa kasong sa anti-cybercrime na pagpo-post ng malalaswang picture, mas mabigat po yun. Pero karapatan niyo po yun, sir, nasampan siya ng kasong slander kung sa tingin niyo siya ay nagsisinungaling tungkol doon sa pinagbibintangan na ikaw ang nagpapakalat ng kanya ng mga malalaswang picture. So pwede mo siyang kasuhan doon, karapatan mo yun. magdagdag po ng konti. Sige po. Hindi ko naman sinasabi na agad na hindi ako yan o ito ganito yan. Kasi alam naman po natin may proper na investigation sa ganyan po. So sandali, sir, makat kita. So hindi mo totally sinasabing hindi ikaw yon, tama? Apa. Pero sinasabi ko lang, Sir Rapi, na yung mga time na yun kasi bilang nagsasama kami dati, yung phone niya at phone ko nagagamit na papakilaman. So, mahirap naman siguro na magsabi na hindi, ganito, ganyan. Kasi nandiyan siya nagre-reklamo. Pero sabi ko nga po, gusto kong patunayan kung ano po yung, kung may mali man ako, gusto ko lang din linisin yung pangalan ko na binibintang nila sa akin. Alam mo, sir, ang pinakamaganda nito, makipag-ayos ka na lang kay ma'am. Kasi so far, base po dito sa mga na-observe ko at yung sa mga nabitiwan mo salita, ngayon lang, delikado, sir, ang sitwasyon mo. Kung ako sa'yo, makipag-ayos ka na lang kay ma'am dahil pag walang reklamo, walang kaso. Pag nagkaayos kayo ni ma'am at naging satisfied siya sa pagkikipag-ayos mo sa kanya, wala kang problema. Sir Rapi, So okay ba sa'yo, sir, na pumunta ka na dito in person, pag-ayusin ko kayo sa abot namin makakaya, pag napag-ayos namin kayo, then si ma'am, atras na. Tsaka sir, yung binayaran ko pong 3 years na motor na sa kanya ko po kasi... Kunin mo natin. Opo, gusto ko pong makuha. Okay. Ang gustong i-deal ni ma'am, kung makikipag-ayos ka sa kanya, yung motor na binabayaran niya for 3 years, gusto mong kunin. Gusto niyang kunin. Sir Rapi, ito po, yung motor po kasi, nagbayad
binabayaran niya po, nung may mga trabaho po kami, may trabaho po siya, nahihulog niya po doon. Siguro more than 1.5 years din po yung binayad niya. Ang gusto po niya kasi mangyari nung mga time na pinag-usapan namin dati, kung magkano yung hinulog niya, yun din ang ibibigay ko sa kanya. Which is, Sir Rafi, yung motor kasi ho, ang dami naging sira nito. At nung mga time na binabayaran naman niya yung motor, ako naman po gumagastos sa mga maintenance neto at lahat-lahat. At lahat naman po yun, may napapakinabangan namin noong time na yun. Ibenta na lang yung motor at paghatian nyo na lang po yung kita. Okay sa yon? Hati na lang kayo sa kita kung magkano po yung napagbentahan. Kasi sir, you have to satisfy si ma'am. Dahil kapag hindi po siya satisfied sa pakikipag-ayos nyo ngayon, sasamahan po namin siya sa kamkrame kasi yun ang gusto niya sir eh. So, para naman po ako naiipit sa ganito, sir. I'm just giving you a way out. Kumbaga para mawala ka ng sakit sa ulo. Hindi blackmail to sir ha? Kasi sir, talaga namang karapatan niya magsampa ng kaso. Karapatan mo rin dumipensa, di ba? Sasamahan po namin siya. Kasama po yung mga ebidensyang hawak niya ngayon, pati yung mga testigo niya. Then sir, sabi ko sa iyo, delikadong lagay mo. However, kung ikaw ay makipag-ayos na lang kay ma'am, sabi ko nga, punta ka rito at pag-ayusin ko kayo, then mas maganda para wala ng korte. Sige, sir. Sige, sir.